Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga political analyst ang pahayag ni Senator Bam Aquino na maaari anyang isagawa ang paglilitis dito sa Pilipinas ng mga kaso nitong extrajudicial killings o EJK nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil nasa Pilipinas naman ang kaanak ng mga biktima. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Akbayan Party List Representative Chel Diokno. Magandang gabi po, Congressman Diokno, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Sir, ano po ang inyong reaksyon sa naging pahayag ni Senator Bam na ideally pwede raw gawin ang paglilitis dito sa Pilipinas? Ganito iko-konteksto ko yung sitwasyon ng mga pamilya ng mga naging biktima ng EJK. Kung maalala po ninyo, ay nag-file po tayo ng kaso sa Supreme Court noong 2018. At mismo ang Supreme Court ay naglabas ng isang resolution na kinilala nila na ang napatay sa loob ng una pa lang na 17 buwan ng war on drugs ay umabot na sa more than 20,000 na mga Pilipino. Ang sabi ng Supreme Court ay citing, ang sinite po nila, ang basehan po nila ay official report ng Office of the President ng dating Pangulong Duterte. At doon sa loob ng lampas 20,000 na pinatay, halos 16,000 ang mga pinatay ng mga riding in tandem at yung mga hindi kilalang mga gunmen o mga hitman. Ngayon, ito ang sitwasyon. Kung ako ay isang witness o kaya kapamilya ng naging biktima ng war on drugs at ako ay magpa-file ng kaso dito na alam ko na napakarami pang mga killer ang nandyan, gumagala-gala lang dyan, hindi natin kilala. Baka sa karinderya, pag kumakain tayo, ay katabi natin sila. Hindi kaya matatakot ang mga testigo at ang mga pamilya. Yan ang sitwasyon ng mga naging biktima ng war on drugs dito po sa atin. Kaya hindi realistic sabihin na dito dapat ililitis ang kaso. Kaya nga tayo ay sumali sa ICC ay para mabigyan ng hustisya yung mga biktima kung malalaking tao ang nasa likod ng kagagawa na ganyan tulad ng mga EJK. At napatunayan na nga na tama yung ating desisyon noon bilang bansa na sumali sa ICC dahil nga kung dito natin itisin itong mga kaso nito, maraming matatakot na testigo, matatakot din sa mga pamilya ng EJK at ng mga naging biktima ng EJK dahil nga ay hanggang ngayon pag-alagala lang yung mga killer na yan. Pumatay ng libo-libong mga Pilipino. And Congressman Diokno, ito yung sinasabi din narrative partner lagi ng kampo ng mga Duterte. Wala na daw sa kapangyarihan yung dating Pangulo, so wala na yung kanilang impluensya. Kayo po ba na naniwala doon sa narrative na yon na pwede na ituloy dito yung hearing kasi wala na yung impluensya ng mga Duterte? Ay, alam po ninyo, dalawang punto yan siguro. Unang-una, ang dapat natin itanong dyan, kung sa pananaw ng mga testigo at mga biktima o mga pamilya ng biktima, sila sa kanilang tingin ba ay safe na kung sila ay lilitaw at magsasampa ng kaso? Sa kahit sino naman na maging Pangulo ng Pilipinas, hindi naman agad-agad nawawala ang kanyang impluensya. Kung halimbawa, 2 dekada na siya naging Pangulo, baka pwede pa siguro. Pero yung katatapos lang yung kanyang administrasyon, of course, meron pang influence yan sa loob ng gobyerno dahil siya ang appointing power. Dapat din natin kakalimutan na nasa kanyang kamay ang pag-appoint ng lahat mula sa PNP hanggang sa mga judge, hanggang sa mga prosecutor. Ay nasa kamay ng Pangulo po yan. Kayo po ba ay nagulat or na-disappoint dito sa ganitong deklarasyon o sa sinabing ito ni Senator Bam? Ay, hindi naman. Si Sen Bam, unang-una ay hindi naman po siya abogado. At ang sabi nga naman niya ay ideally. So, kumbaga, in an ideal world. Ang sagot ko naman, ang pinaliwanag ko sa inyo kanina, ito ang real world.
ito ang karanasan ng bawat naging biktima ng EJK. Nung panahon na yon, halos araw-araw ko sila nakakausap. Opo. Yung mga nanay na nawalan ng anak o nagpinatay ang asawa. Anak ko, napakarami po niyan. At talagang matagal na silang naghahanap ng hustisya. Opo, Congressman Jokno, huling tanong lang po mula sa akin. Kanina, nabanggit nga doon sa isang report, di ba, sinasabi, mahina daw ang dating Pangulo at hindi kaya sumipot sa February 23, yung confirmation of charges hearing. Ano po yung tingin nyo dito? Pwede ho ba na hindi siya sumipot sa ganong klaseng pagdinig? Nasa kanya po yan, naman siyang karapatan mag-waiver. Tulad din sa mga korte natin. Pero kung ano yung dahilan, siyempre hindi natin alam kung ano yung reason kung bakit ayaw niyang humarap. Yung mga nandun sa ICC siguro ang makakaalam kung yun nga ba yung sinasabing dahilan. Pero just as in, tuloy pa rin ho yan sa 23. Sumipot siya o hindi? Whether virtually Ganun po ba or yun, sir? not. Opo. Tutuloy yun. Tutuloy talaga yun. Kaya nga siya nag-file ng waiver para sabihin lang sa korte na hindi siya mag-a-appear, ang abogado niya ang haharap. Pero tuloy pa rin ang hearing. Okay. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, Congressman Jokno. Ingat po kayo, sir. Mabuhay po kayo.